Mga kapatid, ngayong gabi, ayan, dumiretso na po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, prayer under grace. Discipleship number 7, mga kapatid. This is to teach believers how to pray biblically and effectively under grace. Alam niyo po, marami pong iba't ibang uri ng pananalangin. Sa buong Biblia. At may mapapansin po tayo, lalo na sa Book of Psalms, may mga panalangin po na para bang panunumpa sa kaaway, no? Para bang yung panalangin na, Panginoon, patayin mo silang lahat. Ayan. Meron pong prayer dyan sa bandang Book of Psalms, mga kapatid, ano? Pero hindi muna natin yun i-discuss sapagkat ang atin pong pinaka-focus ngayong gabi ay ito po, mga kapatid, na prayer. Ano ba ang tinuturo ng Bible ng pananalangin sa dispensation ng po ito ng biyaya, mga kapatid. According to Apostle Paul's doctrine, avoiding mystical, manipulative, or performance-based views of prayer while recognizing its essential role in the believer's life. Okay? Mga kapatid, kumusta ang inyong prayer time? Yung totoo, mga kapatid, kumusta ang inyong prayer time? Ang ating po bang prayer time ay nagagawa pa rin natin yung prayer na hindi yung tuwing kakain, ha? Okay? Kundi yung prayer talaga na nakikipagniig sa Diyos. Sinasabi sa Diyos kung ano yung laman ng puso niya, kung ano po yung kanyang dinadala, at ano yung kanyang request, ano yung kanyang petition sa ating Panginoon. May schedule ba ang inyong prayer time? Kamusta ang inyong closeness sa Panginoon through prayer? Okay? Magandang tanong po yan, mga kapatid. Sapagkat ang right divider ay hindi po tinuturuan, mga kapatid, na mag-rightly divide at ma-neglect naman yung topic na ito ng prayer. Sapagkat kung ang sinusundan natin ay si Apostle Paul, nako, mamaya po ipakikita ko sa inyo kung gaano ka-prayerful, mga kapatid, si Apostle Paul. Okay? Many believers struggle with prayer, either unsure how to pray or feeling discouraged when they don't get the answers they expect. Tama, di ba? Maraming mga tao ang pray ng pray, pero ba't hindi naman nangyayari? Okay? Under the grace dispensation, prayer is not means to get worldly desires, but a spiritual fellowship with God. Not to change His mind to grant our requests, but aligning our hearts with His will and growing in dependence on Him. Marami po ang mananampalataya, mga kapatid, na ang konsepto sa pananalangin ay para bang walang alam ang Diyos. At kung may alam man ang Diyos, ay gusto nilang, kung hindi align yung mind ng Diyos sa kanilang mind, ay nais nilang pasunurin yung kaisipan ng Diyos sa nais nilang gawin. Mga kapatid, ano po ang reason bakit tayo hinahayaan ng Diyos at sinasabihan ng Diyos na manalangin sa Kanya? Para lang po ba humingi ng humingi sa Kanya? Ngayong gabi, mga kapatid, pag-aaralan nga po natin ito. At ito pa'y bahagi, mga kapatid, ng atin pong discipleship. Okay? At mahalaga itong maituro, lalo na po sa mga bagong mananampalataya, mga kapatid. Philippians 4:6, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving, let your requests be made known unto God. So maliwanag po dito, mga kapatid, na wag daw tayo mag-alala sa maraming bagay. Okay? Full of care, ibig sabihin ng careful for nothing. Okay? Kundi sa bawat bagay ay sa pamamagitan ng panalangin at paghingi na may pasasalamat, hayaan ang inyong mga kahilingan ay maipaalam sa Diyos. Okay?
Kung titignan natin itong verse na ito, akala natin ay hindi alam ng Diyos. Ano? Okay? Ang sinasabi lang dito ay iparinig sa Panginoon, ipaalam sa Diyos, ibig sabihin. Mga kapatid, yun yung pag-acknowledge sa Kanya. In all thy ways, acknowledge Him. So, yun po ang ibig sabihin ng let your request be made known unto God. Ibig sabihin, ino-acknowledge natin sa harapan ng Diyos na kailangan natin ang Kanyang gabay. Prayer is like breathing for the believer. Not a mechanical function, but a vital response to our relationship with the Lord. So, ang pananalangin pala po ng isang Kristiyano ay parang normal na paghinga. Mapapasin niyo mga kapatid, kapag ikaw ay pumunta sa doktor, may ilalagay po sa tainga at mayroon pong aparatus na ipapadinig o nadidinig niya mga kapatid. Especially po yung tibok ng puso at ng paghinga. Okay? Hinga ng malalim, di ba? Sasabihin niya kasi inaalam niya kung ano at normal po ba yung kanyang baga, okay? Yung kanyang paghinga. So, mga kapatid, just as healthy breathing, mga kapatid, reflects a healthy body, consistent prayer reflects a growing spiritual life. Kapag ang isang doktor ay naka-diagnose ng isang pasyente na parang bihirang huminga ito, parang hindi ito masyadong humihinga, so sasabihin sa iyo, meron kang problema sa iyong kalusugan. Ganon din po mga kapatid sa ating pong spiritual na pinag-uusapan, sa ating pong prayer time. Kapag ang isang Kristiyano, mga kapatid, ay hindi consistent na nananalangin, nakikipagniig sa Diyos, nangangahulugan po ito, mga kapatid, ng hindi healthy na spiritual life. At kinakailangan, mga kapatid, magamot po yan sa lalong madaling panahon. Okay? Essence of prayer. Number 1, the foundation of prayer under grace. Lagi natin binibigyan ng emphasis, mga kapatid, o emphasis, ito pong under grace. Sapagkat madami pong pamamaraan ng pananalangin sa lahat ng dispensation. Pero natatangi po, mga kapatid, ang uri ng pananalangin ngayong dispensation of grace. Sa Romans 8:15, the Bible says, "Ye have received the Spirit, ye have not received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." Alam niyo ba, mga kapatid, na yung Abba, Father na yan, ang mayroon lamang pong karapatan na tumawag ng Abba, Father, mga kapatid, sa God the Father, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sa lahat ng panahon, wala pong tumawag, okay, sa God the Father na Abba Father during earthly ministry. Walang ibang tumawag kundi po si Jesus Christ. Amen. And after po ng resurrection ni Jesus Christ, lahat ng sumasampalataya at pinasukan ng Banal na Espiritu ay nagka-cry na po ng Abba Father. So, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng Abba Father, ito po yung lambing, ito po yung pinaka-earnest, ito po yung pinaka-masarap na pagtawag o lambing ng isang anak sa kanyang ama. Na tanging ang anak lamang na tunay ang pwedeng mag-express nito. Abba Father. Okay? At si Jesus Christ lamang po yun. Pero bakit ngayon tayo, nung tayo ay naligtas, sabi dito, "Ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." Romans 8:15. Kung nga po, hindi ko na ilagay yung isang verse dito, pero kindly open your Bible sa Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. Okay. Tingnan po natin ang verse 6, mga kapatid. Galatians 4:6. Okay, the Bible says, "And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son,
into your hearts, crying, Abba, Father. The Spirit of the Lord Jesus Christ, once nang tayo po'y na-save, mga kapatid, nung oras na yon, pumapasok ang Banal na Espiritu, yun po yung bautismo ng Banal na Espiritu, yun din po yung sealing and the start of indwelling of Him sa isang mananampalataya. And right after na pagpasok niya, mga kapatid, siya ang unang nagpipray ng Abba, Father. Tinutulungan niya po, mga kapatid, ang isang mananampalataya na tumawag sa Ama ng Abba, Father. Kaya nga po, mga kapatid, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sa totoo lamang po, mga kapatid, ang isa pong tao na tunay na nananampalataya ay hindi po tuturuang manalangin. Wala pong exact, wala pong mabuti o di masyadong mabuti na panalangin sa ikaliligtas. Walang panalangin, walang sinner's prayer na makapagliligtas. Tandaan niyo po natin yan. Okay? Ayon dito sa dalawang talatang nabasa natin sa Galatians 4:6 and Romans chapter 8:15, it is the Holy Spirit na nag-uudyok sa atin, na nag-pupush sa atin, na tumutulong sa atin to pray. Okay? At itong prayer na ito ay isang daing ng isang tunay na anak. Ephesians 2:18, the Bible says, "For through Him we both have access by one Spirit unto the Father." Hindi tayo makatatawag without the Spirit of God. Ang tunay na panalangin na tinatanggap ng Diyos ay yung panalangin na inuudyukan ng Banal na Espiritu. Kaya makikita natin sa Romans chapter 8, verse 26, mamaya po mababasa po natin yon. The Holy Spirit intercedes. Siya ang tumutulong, mga kapatid, ng mga bagay na di natin kayang sabihin. Ginagabayan tayo, inaalalayan tayo ng Banal na Espiritu. So, hindi soul winner ang gumagabay sa atin sa prayer. Hindi rin po ang sino mang pastor, kundi ang Holy Spirit mismo. Once tayo na save, mga kapatid, automatic yan, natututo na tayong manalangin sapagkat may Holy Spirit na nagtuturo sa ating manalangin. Amen? I hope na inyo pong makuha yun, mga kapatid. Prayer is based on our position in Christ. Prayer is based on our position in Christ. It is relational, not religious activities, mga kapatid. Again, ang pananalangin po ay bunga ng pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Hindi ito dahil sa ikaw ay may relihiyon. Okay? We approach God as sons, not slaves. Nabasa po natin kanina, because ye are son, God hath sent forth His Holy Spirit, amen, whereby crying, Abba, Father. Okay? So, we approach God as sons, hindi po tayo mga kagaya po sa lumang tipan na alipin. Prayer is not a means to manipulate God, but to commune with Him. Mga kapatid, specifically in this dispensation of grace, ang pananalangin po ay hindi po upang imanipulahin ng Diyos. Sapagkat di naman natin kayang manipulahin ng Diyos, mga kapatid. Okay? Ang pananalangin po ay ang unang-una, ang primary purpose ng pananalangin ay makipag-commune sa Panginoon. Makipag-usap sa Panginoon. Okay? Magkaroon ng sweet fellowship with the Lord, mga kapatid. Number two sa ating point, the right attitudes in grace prayer. The right attitude in grace prayer. Nawala. Wait lang. Sabi po, alin po ang nawala? Nawala po ba tayo?
Okay. Please kindly, Sister Tess, paki-message po ako direct kung ano po ang kalagayan natin ngayon. Okay, para makita natin. O baka si Brother Bernie lang po ang nawala. Ano po? Okay. So, meron. Okay? So, good evening po sa mga bagong pasok. Ayan, hindi ko po kayo nabati kanina. So, binabati ko po kayo ngayon. Number 2 sa ating point, the right attitudes in grace prayer. Okay? Anong sabi dito mga kapatid sa Colossians 4:2? The Bible says, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Attitudes emphasize in Pauline prayer. Ano po yung mga binigyan po ng diin mga kapatid sa pananalangin na tinuturo ni Apostol Pablo? Thanksgiving always paired with requests. Okay? Kaya nga po dito mga kapatid sa Colossians, binasa nga po natin, no? Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. But dito sa Colossians 3:17 and 1 Thessalonians 5:18, makikita po natin na sa ating pananalangin mga kapatid, lagi po itong binibigyan mga kapatid or tinutuwangan, okay, ng pag-request kung ano man yung ating pangangailangan. Number 2. Next, faith. Una, thanksgiving. Next ay faith. Not in a result, but in God's perfect will. Amen? So, mga kapatid, itong prayer, mga kapatid, ay meron po siyang kaakibat na pananampalataya, mga kapatid. At ito po ay ayon po sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa Romans 8:28, mga kapatid, okay, ang sabi po doon, altogether ay meron po siyang purpose, mga kapatid. Okay? Sa lahat ng bagay, okay, ang Panginoon ay merong purpose. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, all things work yan. All things work together for good po yan, mga kapatid. So, dapat andun yung faith na yan. Ano man ang nangyayari sa buhay ko, at kapag tayo nananalangin, mga kapatid, see to it na ito hindi labas doon sa obvious na di kalooban ng Diyos. Okay? I mean, hindi ito lalabas doon sa perfect will of God. At alam naman natin yun, mga kapatid, kung alin po yung hindi perfect will of God. Okay? Persistence. Praying always. Ephesians 6:18. So, makikita po natin dito, mga kapatid, sa Ephesians 6:18 na ang ating panalangin ay lagi-lagi. No? Next ay mayroon din dapat sincerity, not with vain repetition. Matthew chapter 6 verse 7 is still applicable, mga kapatid. No? So, hindi tayo paulit-ulit. Hindi tayo naniniwala, mga kapatid, na yung same words ay babanggitin mo. Kasi pwede tayong mag-pray na halimbawa, may sakit yung isang kapatid natin. Nag-pray ka ngayong umaga. Okay? Pagkatapos naalala mo siya mamayang tanghali, Lord, inaalala ko po uli si kapatid na ganito, may sakit po siya, nawa po patuloy mo siyang tulungan, Panginoon. Okay? Pagdating ng hapon, nagmerienda ka, naalala mo uli, pinag-pray mo uli. Okay? Yun po yung tinatawag na pray without ceasing at hindi po yun vain repetition. Ang vain repetition na sinasabi ay yung ginagawa po para bang may hawak kang beads, mga kapatid, at ikaw ay unti-unti isa-isa mong pinapanalangin yung bawat beads na yon sa iisang wordings. Pabalik-balik lang, mga kapatid, no? Yun po yung sinasabing vain repetition. Okay? So, walang sincerity doon, mga kapatid. Walang sincerity doon. Memorize po yun eh. Okay? So, ang prayer po sa ating panahon ngayon, totally direktang gaya ng pakikipag-usap sa ating pong Ama, mga kapatid. Next, sa 1 Timothy 2:8, the Bible says, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath and doubting.
So, kalooban po ng Panginoon, especially sa mga lalaki, basta't may lalaki, okay, sa tahanan, mga kapatid, sa simbahan, mga lalaki po ang nagpipray. Okay? Hindi pa ako nakakita ng Baptist Church na nasa congregation at formal service at sinabi ng pastor na, okay, i-close tayo sa prayer ni Sister so and so. Wala, di ba? Lahat ng nagpipray sa simbahan natin ay mga lalaki, mga kapatid. Okay? Number 3, what we pray for under grace. Ano po yung dapat nating ipanalangin sa panahong ito, mga kapatid? Okay, are you ready? Kasi baka po tatamaan tayo dahil what I mean is malalaman po na ang ating mga prayer pala ay hindi pattern sa prayer na tinuro po sa atin in this dispensation of grace. Ito po yung napaka-basic na dapat matutunan po natin, mga kapatid. Paul teaches us to pray for, number 1, spiritual understanding. Okay? Hindi na po natin ito mababasa isa-isa, mga kapatid, kasi madami po ito at yung iba po yung napakahaba. Kung nais po ninyo, reviewin po ninyo itong lesson na ito, balikan po ninyo, mga kapatid, then i-post nyo po, then basahin nyo po yung mga verses, then play again, pause, and play again. Okay? Ganun lang po ang gawin natin sa ating mga personal na pag-aaral kung nais po ninyong makita itong mga verses na ito. So number 1, mga kapatid, is spiritual understanding. Ang pinagpipray unang-una ay spiritual understanding. Halimbawa, may sakit ka. Halimbawa, nagka-cancer ang iyong asawa. Halimbawa, na-disgrasya siya, wag nawa. Ang dapat prayer agad, hindi, Lord, sana gumaling siya. Tapos, bigla ka pang nag-pray na, ikaw yung Panginoon na gumagawa ng miracle noon. May kakayahan kayong yung kanyang pagkabasag ng binti at pagkaputol ng kanyang buto ay mapanauli. Okay? Para bang inutusan mo pa yung Diyos kung ano yung dapat niyang gawin? Mga kapatid? Ha? Tapos parang humina na yung faith natin kasi hindi naman pala tinutugon ng Panginoon. Hindi pala lahat kayang gawin ng Diyos. Di ba? Nagiging gano'n na yung mindset ng mga tao, mga kapatid. Bilang Kristiyano, ang dapat nating tanong ay ito, Lord, bigyan niyo po ako ng pangunawa. Bakit ito nangyayari sa amin? Ano pong nais po ninyong ituro sa amin? Amen? Hindi yung nagkasinat ka lang, nagkaroon ka lang, mga kapatid, ng ubo. Ang laging prayer mo ay, Lord, pagalingin mo ako. Oh. Sa halip na ang ipag-pray ay, Panginoon, alam ko po na over po ako sa work, kaya ako may sakit. Tulungan mo po ako, Panginoong Diyos, na maingatan ang aking katawan. Sa susunod po, hindi na ako lalabas at magpapaulan. Di ba? Dapat ganun. Mayroon pong understanding. May spiritual understanding. Yun po yung prayer natin. Hindi po tayo basta-basta nagpipray na, Panginoon, kailangan ko to. Panginoon, pagalingin mo ito. Panginoon, dapat ganito. Hindi ganun Hindi tayo nagpipray. Hindi natin utusan ang Diyos. Hindi natin alipin ang Diyos. Mga kapatid, kapag may nangyayari sa ating mga bagay-bagay na hindi natin alam, ang sagot, ang lagi na agad pray agad, Lord, anong ibig sabihin niyo po? Ano pong nais niyong iparating sa akin? Number 2, next. Boldness in witness. Ano pa? Sa Ephesians 6:19, nakasulat po dyan, humihingi ng prayer si Apostle Paul na magkaroon siya ng boldness na ma-share ang mystery of the gospel. Okay? Humihingi siya, mga kapatid, ng kapangyarihan, ng lakas, ng tapang, mga kapatid, na ma-share yung gospel. So, yun po yung mga pinagpipray natin. Ngayon, mapapansin kayo mamaya. Hindi nagturo si Apostol Pablo ng panalangin sa may sakit. Hindi.
Kasi nga po, pag maintindihan natin itong mga ito, especially number 1, yung dot number 1, mga kapatid, is spiritual understanding. Ha? Okay? Hindi ko sinasabing huwag na kayo mag-prayer request tungkol sa lagnat, sa ubo. Okay? Okay lang yan, mga kapatid. But, sana po mabago ang ating pananaw. Yung iba po mga kapatiran, mga kapatid, ay ang prayer agad ay, Lord, bigyan mo po ako ng spiritual understanding. Yung iba naman ay sinasabing, Lord, alam ko na kung ba't ako nagkasakit. Hindi po ako maingat sa sarili ko. Ayan, di ba mga kapatid? Dapat ganun po tayo pagka po tayo nag-pray, mga kapatid. Number 3, that fellow believers, yan, ang dami po mga verse ha, Ephesians 1:16, Philippians 1:4, ang pinapanalangin, wait, wala pa yung sa sarili dyan, no? Ang sa sarili lang dyan, mga kapatid, ay yung personal na prayer sa sarili. Yun nga, spiritual understanding. Pangalawa ay, tulungan mo ako, Panginoon, na maging bold na mag-preach. Yan. And then, ano pa? Fellow believers, pinapanalangin ko, Panginoon, ang aking mga kapatid sa church. Pinapanalangin ko, Panginoon, ang mga kapatiran na bagong pasok sa household of faith. Yan. Nananalangin. Na binabanggit sa panalangin, kahit hindi nyo alam kung anong prayer requests. Basta nabanggit nyo sa panalangin, Lord, I'm praying for sa kapatid namin nandoon sa Palawan. Nandun po mga Panginoon sa Iloilo, nandun po sa Negros, di ba? Kay sister ganito, kay sister, kay brother ganon. Di ba? Mga kapatid, we are praying sa iba. Oh, next. Peace and contentment. Ayan. Ano pang tinuturo sa atin ng panalangin ni Apostol Pablo? Ha? Magkaroon ng peace. Sa Philippians 4:6-7, mga kapatid, and the peace of God that passeth all understanding. Makikita natin po dyan, mga kapatid, na may kasamang contentment. May kapayapaan na may kakontentuhan pa. Yan ang pinagpipray dapat, Panginoon. Parang ako po ay hindi masyadong mapayapa ngayon. Parang ako'y nag-aalala, Panginoon, para po sa araw ng bukas. Parang ako po, Panginoon, ay hindi kontento. Lord, bigyan mo po ako ng contentment. Tulungan mo po ako na makita ko ang iyong pong dakilang plano, ang iyong pong purpose sa aking buhay. At hindi ako maghangad ng napakaraming bagay sa lupang ito na magpapawala sa akin ng focus sa inyo. Amen! Dapat ganyan yung mga prayers natin. Amen, mga kapatid. Ano pa? Wisdom and strength. Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Okay? Para makayanan ko ang mga bagay-bagay na ito. Ano pa? Sa 1 Timothy 2:1 and 2, ito po yung tinuro ni Apostol Pablo na let's pray for all men. Amen? That they may be saved and to know, amen, to know the knowledge of God. So makikita po natin dito, mga kapatid, na yung pananalangin po ay para din sa lahat. Pinagpipray ang lahat. Then, hindi po mawawala yung leaders natin. Ang dami pong mga sisihan at bangayan sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, mga kapatid. Kung anong tinuturo, hindi mo na maintindihan minsan kung sino yung nagsasabi ng totoo. Di ba? Mga kapatid. Oh. But praise the Lord, mga kapatid. At tayo bilang mananampalataya, tayo po yung mediator. Tayo po yung nakikipamagitan, nagiging tagapamagitan ngayon. Sa pamamagitan ng ano? Papasok tayo sa politika? No. Hindi po. Sa pamamagitan ng prayers. Yan ang pinakatrabaho ng nating mga mananampalataya, mga kapatid. Okay? Next. What we don't see emphasized. Ano yung nakikita nating hindi po binigyang diin ni Apostol Pablo? Ito. Prayers for earthly wealth, sign, and wonders. Napansin niyo po ba yan?
Hindi siya nagpipray tungkol sa yaman, hindi siya nagpipray sa milagro na mangyari, hindi siya nagpipray, mga kapatid, na mayroong kababalaghan mangyari sa kanyang buhay. Biruin mo, Panginoon, mahirap ako ngayon, sana po bukas mayaman na ako. Yung pala kung bakit ganun yung kanyang prayer, tumaya pala sa loto kanina. Mga kapatid, hindi po ganyan. Ha? Ngayon po, pag hindi ka nagsipag, sabi ng Apostol Pablo, ang tamad ay huwag kumain. Okay? So, hindi na po tayo, wala na tayo sa panahon ng milagro na ang tinapay at ang isda ay dadami pa. Walang ganon, mga kapatid. Okay? Hindi ako mananalangin na yung inilagay kong fingerlings doon sa maliit na palaisdaan ko, mga kapatid, na halimbawa 300. Hindi ako aasa na yun ay biglang magiging 500. Kasi yun ang pinag-pray ko. Milagro, Panginoon. Wala. Ang totoo niyan, mga kapatid, 90% mortality lamang po ang pwedeng i-garantiya, mga kapatid, ng mga nagbebenta ng mga fingerlings. Lalo na nagda-transfer ng lugar. Okay? So, see to it, mga kapatid, na sa panahon natin ngayon, pag hindi ka marunong mag-alaga, kapag hindi ka marunong mag-asikaso, maglinis, nako, kahit pa nagtatights ka sa iyong buong pagkakaakala, pag wala kang wisdom, mag-alaga ng palay, wala kang mag-alaga ng kung ano-anong hayupan, kahit mismo sa negosyo, kahit na ikaw ay nagtatights and offering ayon sa iyong definition ng tithes. Pag hindi ka binigyan ng Diyos ng wisdom at hindi ka naging wise, kahit na anong tithes mo, may kuhol pa rin ang palayan. May kulisap pa rin, mga kapatid. Mag-i-spray ka pa rin. Okay? So, yun po yung katotohanan, mga kapatid. Kaya nga po, spiritual understanding ang dapat nating pinagpipray. So, ano pong wala? Prayers for earthly wealth, sign, or wonders. Ano pa? Ano pang wala? Sa example ni Apostle Paul, manipulative claiming of Old Testament promises not meant for the body of Christ. Okay? Example. Kung totoo na ang pagbibigay ng ikapo, mga kapatid, ay gagawin kang mayaman at magkakaroon ka ng sabi kasi ang promise, mga kapatid, kasi sa Genesis, sa Malakay chapter 8 to 12, mga kapatid, bubuksan daw yung bintana ng langit at ibubuhos ang mga pagpapala at walang silid na mapaglalagyan, kasi punong-puno na hindi magkakasya sa sobrang dami. Sino sa inyo nakabasa, mga kapatid, ng post sa social media na tithing is the only antidote of cursing or cursed, mga kapatid? Sinasabi nila na kapag ikaw daw ay nagtatithe, so nagbibigay ng ikapo sa panahon natin ngayon, mawawala sa iyo ang sumpa ng kahirapan. Oh, come on. Sa palagay nyo, mas may higit pang pinaka-giver sa buong New Testament sa panahon ni Apostol Pablo bukod sa kanya? Wala na, mga kapatid. Si Apostol Pablo, yung kinikita niya, mga kapatid, binibigay niya sa kanyang mga kasama. Kumakain lang. Pag kumain siya, kakain din sila Lucas. Di ba? Wala naman siyang pamilyang sinusuportahan. Ibig sabihin, pag nag-tent making, mga kapatid, kumita si Apostol Pablo, nagbabayad lang siya doon sa hired house niya. Ano pa? Gagastusin na nilang lahat sa gawain ng Diyos. Ang tanong, yumaman ba si Apostol Pablo? Physically? Yan ang sagutin ng mga nagsasabing kinakailangan at kinakailangan mag-ikapo upang yumaman. Nako, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, pag hindi po kayo right divider, makikita po ninyo
na pinapangakuan kayo ng mga pangakong hindi nauukol sa ating panahon ngayon. And even in your prayers, mga kapatid, yun pa rin ang laman ng prayer. Panginoon, ako'y nag-tithes po. Panginoon, kailan babalik? Ay nako, ginawang investment ang Diyos. Ha? Hindi manipulative. Ang prayer sa panahon ngayon ay hindi manipulative. Okay? At kukunin mo at ang prayer mo, the prayer of Jabez, Lord, enlarge my coast. Ha? Dagdagan mo yung boundaries ng aking lupa. Kaya yung right of way ng kapitbahay mo, kinuha mo na. Di ba? Di ba mga kapatid? Kasi ang prayer mo, prayer of Jabez, enlarge my coast. Yung borders niya, mga kapatid, ay lumawak. Hindi tayo ganoon. Hindi po tayo, mga kapatid, umaasa sa mga pangako ng lumang tipan. Meron po tayong sariling, sa panahon ng body of Christ, meron po tayong sariling panalangin kung saan nais ng Diyos na ipanalangin natin. At ito po, it's more on spiritual, intangible. Amen. Hindi po siya nahahawakan, hindi siya material, mga kapatid. Yon. Next. Number 4, understanding intercession today. Okay? Understanding intercession today. Ano sabi ng Romans 8:26-27? Basahin po natin itong part lang na ito. The Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Okay? So, ang isang mananampalataya na di pa marunong manalangin, o kahit na po mananampalatayang matagal na pero di niya alam yung dapat niyang sabihin, ay makikita niyo po sa mga talatang ito that the Holy Spirit helpeth us. Okay? The Holy Spirit helpeth us. Para sabihin, mga kapatid, kung ano yung bagay na hindi natin masabi. Okay? Yan. The Holy Spirit helps our infirmities in prayer. Hindi tayo marunong mag-pray, tutulungan tayo ng Holy Spirit. Listen, hindi po tayo, hindi ho biblical, mga kapatid, na pasunurin mo sa prayer ang isang tao kasi di pa niya alam ang kanyang dapat ipag-pray. Walang ganon. Ang isang taong may banal na spirito na ay automatically matututong mag-pray. At kung hindi man siya makapagsambit kung ano may gusto niyang sabihin, mga kapatid, ang Holy Spirit ang nag-i-intercede. Ang linaw po ng mga talatang yan sa Romans 8:26-27 that it is the Holy Spirit that helpeth us. We may not know what to pray, but the Spirit intercedes according to God's will. At anong sabi pa sa Romans 8:24, even the Lord Jesus Christ intercedes on our behalf. Amen? Kaya po, mga kapatid, ito yung kagandahan. Hindi mo kailangan ng Father, pray for us. Mga kapatid, ang tangi lamang pwede nating hingan ng prayer ay wala iba kundi ang ating brethren. At kahit hindi natin hingan ng prayer o tulungan tayo mag-pray ng Holy Spirit, automatic, the Holy Spirit prays for us. Amen. Mga kapatid, yan po ang isang pribilehiyo na meron tayo in this dispensation of grace na wala po sa ibang panahon. Number 5, example of Pauline prayers. Ayan, ito po. Ito yung mga example, ilalatag ko po sa inyo kung ano po yung mga example, mga halimbawa ng panalangin ni Apostol Pablo. Habang dinidiscuss ko itong part na ito, alamin ninyo kung ano at ikumpara ninyo kung paano kayo, mga kapatid, nagpipray. Ayon ba kaya dito sa example ni Apostle Pablo?
study and model these prayers. Ephesians 1:16-23, sabi ko sa inyo, mahaba ito eh. Okay? Reviewin nyo po mga kapatid. I-pause, then read the Bible, and then pause again. Ganyan lang po. So, binibigay ko lang yung mga verses, hindi ko na po isinulat dito for the sake of time, mga kapatid. Okay? Kasi mahaba nga po ito. Ephesians 1:16-23. Ano po yung dapat nating i-model na prayer ni Apostle Paul? For enlightenment and understanding. Yan ang prayer ni Apostle Paul, na ang mananampalatay magkaroon ng tunay na enlightenment, magliwanag sa kanilang isipan kung ano yung will of God, mga kapatid, and understanding. Next, Philippians 1:9-11, love, judgment, and fruits of righteousness. So, maliwanag po mga kapatid, ito yung prayer ni Apostol Pablo, na itong mananampalataya sa Philippi, mga kapatid, mag-abound sa kanyang pag-ibig, that they love may abound yet more and more in knowledge, in judgment, fruits of righteousness. Amen? Yun ang prayer natin din sa ating sarili dapat. Lord, may love pa ba ako? Lord, tama pa ba yung judgment ko? Lord, amen? Tunay bang nakikita sa akin ang fruits ng Holy Spirit? Or sariling galing ko po ito? May the Lord help us, mga kapatid. Colossians 1:9-14. Ano pang ipagpipray natin sa ating sarili para sa ating mga kapatiran? Pagpray natin na tayo bigyan ng karunungan, katalinuhan. Mga kapatid, strength and pleasing God. So, yun ang desire natin, na ang buhay natin ay punong-puno ng karunungan, pero may charity, amen, may kalakasan, pero hindi upang apihin ang iba, at ito po ay nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Ano pa ang sinasabi sa 2 Thessalonians 1:11-12? Lastly, to glorify Christ through us. Maluwalhati si Jesus Christ dahil ginamit niya tayo. Amen? Mga kapatid, are you willing na magpagamit? Are you willing na magpagamit? Okay? Yan po mga kapatid, yan po yung mga example na binibigay sa atin po ni Apostol Pablo. At mapapansin nyo, lahat po yan ay galing doon sa isinulat ni Apostle Paul. Again, prayer under grace is not about changing God's mind, but about being conformed to His will. Okay? Nagpipray ba tayo upang baguhin ang isip ng Diyos? O nagpipray tayo para hilingin sa Diyos na i-align yung ating isipan sa Kanyang gusto? Kaya nga, mga kapatid, tanungin ko nga po kayo, ano po ang paraan ng pagpipray nyo? Bakit tayo nagpipray, Lord? Kasi ito yung gusto ko mangyari, Panginoon. Or ang prayer natin ay, Panginoon, ano po yung gusto po ninyo? Ano sabi ng Apostol Pablo? Ano po ang sabi po ng Panginoong Yesus na siya nasa Garden of Gethsemane? In-insist ba niya yung gusto niya? Lord, ito yung gusto ko, but not my will, but thy will be done. See? Dapat ganun tayo mag-pray. Hindi yung gusto ko, Panginoon. Ito yung nakikita ko na maganda. Ito yung gusto ko, Panginoon. Pero mas higit na alam mo kung ano maganda at maaring parang hindi ko to gusto ngayon. Kung mayroon ka mang ibang ibibigay, parang hindi yan ang gusto ko, Panginoon, ngayon. Pero you know the best. You know what's best. Okay? So, kung yun ang prayer natin, mga kapatid, mas maganda po yun. Kaysa sa para bang, Panginoon, please, please, Lord, please. Amen? Pagkat gusto mo yung masusunod, hindi natin masabi, Lord, mas matalino po kayo sa akin. Hiram ko lang sa inyo ang talinong ito. Mas nakakalam niyo po, naalalaman niyo ang lahat, batid niyo po ang lahat. Amen. Yung nasabihin natin sa Panginoon. Huwag nating subukang baguhin ang isip ng Diyos through our prayers. Hayaan nating tayo ang mabago. Okay? Ulitin ko ha. Sa ating pananalangin,
hindi upang baguhin ang isip ng Diyos at makikonform sa isip natin, kundi habang tayo nagpipray, mga kapatid, yung puso natin ay mai-align doon sa kanyang gusto. Okay? We are invited to bring our requests, trust His wisdom, and rest in His peace. As members of Christ's body, we are privileged to intercede, give thanks, and grow in our relationship with the Lord. Mga kapatid, I hope na maintindihan po natin na ang pananalangin ay isang pribilehiyo. Biruin nyo, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, bilyon, mga kapatid. Ha? Di ba? Pero isa tayo sa binigyan ng pribilehiyo na magkaroon ng access sa throne of grace. Kaya mga kapatid, ayon sa Bible, ang mga pinapakinggan lang ng Diyos ay yung may banal na spirito eh. Tayo lang po mga kapatid talaga eh. Kaya huwag na lang po natin ipagkait sa Panginoon ng ating pagkipagniig sa Kanya through prayers, mga kapatid. Romans 12, verse 12, the Bible says, continuing instant in prayer. Amen? Magpatuloy po tayo, mga kapatid, sa ating pananalangin. Continuing instant in prayer. Okay? So, tamang-tama. Yung iba po siguro sa inyo, kagagaling lang ng prayer meeting. Okay? Pero ang tanong, mga kapatid, tayo po ba'y talagang nananalangin? Okay? So, kung nananalangin tayo, yan, itong lesson ngayon ay mahalaga upang maunawaan po natin kung ano po ang pamamaraan ng panalangin in this dispensation of grace.